Hello guys! Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano po tayo mag-trade sa MetaTrader 5 app sa mobile. Ang VIC75 ay available lang po sa MetaTrader 5 app. At nung sinubukan ko nga is, ang dali pala mag-trade doon dahil idadrag mo lang yung line, yung order mo, at saka yung TP tsaka SL doon sa chart, pwede ka na makapag-place ng order. Hindi kagaya sa MetaTrader 4, isiniset mo pa yung SL tsaka TP mano-mano. Tina-type mo pa yung SL price tsaka TP price. Dito sa MetaTrader 5, pwede pala tayong maglagay ng order na idadrag mo lang mismo doon sa chart yung line kung saan mo gustong bumili. So, ipapakita ko sa video na to. Okay? First step is to download the MetaTrader 5 app at tapos kapag open mo niya, i-click mo tong plus button. Tapos, hanapin mo yung broker. Kung hindi pa yan nag-a-appear, i-type mo lang yan dyan. Light Finance. Tapos, click mo yan. And then, enter mo yung login at password. Yung details na yan, nandun po yan sa inyong Light Finance client profile. So, ito yung client profile natin. Click mo tong MetaTrader. To. So, today, gumawa ako ng MetaTrader 5. Kasi tinry ko lang yung, mag-trade na sa real account. So, kapag wala ka pang MetaTrader 5, i-click mo tong open an account. Tapos, ayan, i-click mo tong MT5 Cent or Classic or ECN. Ako kasi ECN yung ginamit ko. And then, click mo tong setting. Tapos yung server login, yan ang inyong login ID. So, i-enter mo yan dito. So, paste mo. Tapos yung password naman dyan ay eto. I-edit mo yung trader's password. Ilagay mo lang dito. And then, ayun, malalogin ka na. Ako kasi naka-login naman na. So far, ayan, naka-ilan trade na ba ako? Meron akong $50 deposit at meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 na manual trades. Ang kinaganda kay VIC75 kasi guys, ay pwede ka mag-trade kahit Saturday and Sunday. Tsaka hindi siya naapektuhan ng fundamentals or news. Purely technicals lang. So, dito ko ina-apply yung manual trading. Dito ako nagsascalping. So, ipapakita ko sa iyo guys kung paano mag-place ng order. Ito yung nag-enjoy ako ngayon mag-trade dahil kahit hindi ako makakatutok, kung gusto kong mag-place ng pending order, madali na lang maglagay. Drag mo lang yung pending order nila, yung buy limit, sell limit, yan. So, kung kunwari, gusto kong mag-sell dyan sa tuktok. Kasi nga, di ba, base sa basic na concept na lang, yung buy low, sell high. Kunwari, yun lang talaga yung iyong strategy. Ganito ang pwede mong gawin. Tingnan mo kung ano nang nangyayari. Dito, nagpo-form ng lower low eh. Lower highs, lower lows. Tapos, nasa tuktok siya. Ngayon, pwede kang bumaba sa mga lower time frame. O, ayan. Ano bang nangyayari? So, kung ano man yung analysis na tinatry mo, tapos nakapag-decide ka na kung anong ipi-place mong order, kung na-predict mo o na-analyze mo na bababa yan kapag nasa resistance, ganito ang pwede mong gawin, guys. Okay? Kunwari, ayaw mo pa mag-place ng order ngayon. So, gusto mo mamaya. Kapag nandun sa tuktok. So, pwede mo ito i-drag pataas. Okay? Okay. Pwede mo i-drag ito. So, sell limit kapag sa tuktok ka, kunwari gusto mo dito sa taas mag-sell. So, hindi ka ngayon magsisell. Magsisell ka lang kapag tumaas dyan yung price. So, pag pinindot mo tong TP dito sa baba, kita mo tong button na to. Pag pinindot mo yung TP, magkakaroon ka ng green button. So, hindi mo na kailangan i-type yung TP price. So, pwedeng mag-set ka ng TP dito. Tapos, pag kinlik mo naman yung SL na button, ayan, pwede mong i-drag lang din ng ganyan. Hindi mo na kailangan i-type. So, yung SL, guys, ito yung
magko-close yung order just in case na hindi po umayon yung trade, nag-sell ka pero umakyat yung presyo, magko-close na yung order mo. Pero at least, 'di ba, calculated mo na yung risk. Alam mo na yung talo mo is hanggang ganyan lang. Ayun. So, pag kinlik mo tong arrow button, Here. pwede mong i-adjust din yan, Can ganyan. you tie it up right Or just click mo here yung in place this order. line? Okay, may bata akong makulit dito. Wait lang. Itatay ko lang daw yung kanyang balloon. So, yan. Naka-place na tayo ng sell limit. Kapag sinabing sell limit, ayun nga, nag-abang tayo sa itaas. Ngayon, place na natin iyan. Kapag umakyat po yung price dyan sa sell limit na yan, matitrigger yung order natin. Okay? So, kung base kasi sa dito, kunwari, na-analyze po na nasa tuktok na siya, ganyan. May tendency na mauntog yan sa resistance, so it's time to sell. Yan yung kahit hindi ka nakatingin sa chart mo, busy ka sa bata, mag-alaga, makakapag-trade ka. Trigger na yung order natin. Ngayon, kunwari, ang gusto mo naman i-order is, eto, magbabay tayo sa baba. Dito sa, kunwari lang ha. Base lang to sa support and resistance, guys ha. So, buy low, magbabay ka sa baba, magsisell ka sa tuktok. So, kunwari, mag-abang tayo dito sa presyo na yan. Tapos yung TP ko, mga dito lang. Tapos yung SL ko dito, sa pinakababa nung low. So, ayan. Pag kilik nyo to, place. Ayan, naka-place na yung order natin. So, kahit hindi ako nakatutok, guys, matitrigger yan once na yung presyo ay mapunta dyan sa presyong nilagay natin. At yung trade natin kanina, ayan, na-trigger na siya. So, pwede mo, hayaan na lang siyang mahit yung sinet mong TP. Ayan, automatic may SL tsaka TP na yan. Pero if kunwari gusto mo lang mag-scalp, papitik-pitik ka lang, nakita mo naka-blue na, pwede mong gawin ganito. Press mo tong screen, hold mo lang, press and hold. Tapos kung gusto mong i-close yung order mo, eto, click mo tong close position. So, pag in-close mo yan, ay, nako, pababa siya. So, wait lang natin. Mamaya na natin i-close. Pero, yun nga, nag-set tayo ng TP. Ang TP natin is banda dito eh. Tapos, SL natin doon. Pero, for demo lang, pakita natin. Close order. Ayan. Na-close na natin. So, meron na tayong kinitang magkano. Maliit lang. Pero, okay na rin, di ba? Kahit pa paano, unti-unti ay kumikita. So, kunwari, gusto mo mag-place naman ng order. Ngayon, market execution ng tawag. So, i-click mo tong button sa itaas. Ayan lalabas yung button na yan. Yung ganito guys, wala nito sa MT4. Walang ganyang option. Pero yun yung pinaka-favorite ko, yung pending order. So, kung gusto mo mag-trade ng market execution, ibig sabihin, kung ano yung current price, doon mo mababay or masasell. So, kung kunwari, ang analysis mo dito is, it's time to sell na. Kasi nga, nasa tuktok na siya. So, pindutin mo lang tong sell button. Kung hindi mo nakikita, ayan, click mo lang tong button sa itaas. Tapos, pindutin mo, sell. Okay. It's time to sell. Pwede mo i-edit yung, yung lot size. Kung gusto mo, 0.1, 0.01, sell. Done. Makikita mo na yan dito. So, ayan yung open order natin. Makikita nyo guys, yung difference kapag 0.001 tsaka 0.01. Mas malaki ang kita. Mas malaki ang kita ng 0.01 kasi mas malaki yung lot niyan. Mas marami tayong in-order na VIX. So, ayan guys. So, kumikita na tayo ulit. Tama yung ating analysis na mag-sell. Ngayon, kung gusto mong i-close na yung trade mo, i-hold mo lang to, tapos close position. At ayan, kumita na po tayo ulit. Close natin yan. So, ang tawag dyan ay scalping. Okay? Basic lang naman yung tinuro ko dito. Support and resistance,
Pero kung gusto niyo yung M1 scalping strategy, pwede niyo i-avail yung module. Pero kung gusto niyo mag-practice sa demo, ayan, kahit yung basic ano na lang, support and resistance, so check nyo na lang yung indicators if oversold or overbought. Yan, hanap tayo ulit. Guys, ano to live account. So, yung $50 natin today, so far, puro wins tayo. Basta dapat, huwag yung iiwan, kung may open trade kayo, huwag nyo iiwan na walang SL. Kasi baka masunog, sayang naman yung inyong pinaghirapan. So, kung kunwari guys, ulit, gusto nating mag-place ng pending order doon sa taas, click nyo lang tong parang orasan na yan. I-drag nyo to sa taas. Pag sa ilalim, ang tawag buy limit. Pag dinrag mo sa taas, ang tawag sell limit. Okay? So, gusto natin mag-sell dyan sa tuktok. So, kung ayaw mong maglagay ng TP, click mo yung arrow. Pero maganda, syempre, mag-set tayo ng TP. Kunwari, ang TP natin dito lang sa line na yun. Tapos, yung SL natin, lagay mo sa tuktok. Lagay natin sa tuktok. Hindi ko makita yung tuktok. Kaya dito. So, yan ang ating SL at TP. Ngayon, if okay ka na sa SL at TP mo, click mo tong arrow. Place. Ayan, meron na tayong nakaabang na mga order. Ngayon, ulit tayo. Mag-analyze tayo na. So, kunwari, tingin mo dito, oras pa rin para mag-sell. Magandang mag-sell. Although, ano ba sinasabi dito sa chart? So far, nandito siya sa tuktok ng Bollinger Tapos, nasa taas din to. Nasa taas. So, nasa taas. So, pwede tayo siguro mag-sell pa. So, sell tayo ngayon. Tingnan natin kung ano mangyayari. So, gusto ko i-close siya banda dito. Kung mali yung analysis ko, edi talo. Ganun talaga. Pero, dapat, calculated yung risk. Kasi, kapag naglagay ka ng malaking, malaking lot size, kunwari, nakita mo, malaki kitaan kapag mas malaking lot size, sinagad mo na, ginawa mo ng lot, sell 1, edi sunog ang account mo dahil nga, ayun nga, yung balance natin is maliit lang naman. $50 lang yung tinitrade natin dito. So, ang lot size ko is 0.001 lang or 0.01. So, ayan guys. Hanggat yung margin level natin is hindi umabot ng 100%, buhay ang account. So, critical lang yan kapag naging 100% na yung level. Ang tawag dyan, may margin call ka na. At kapag naman yan ay naging 20%, edi, stop out. Also known as, nasunog na ang iyong account. So, kung magpa-practice ka mag-manual trading, sa demo ka muna hanggat hindi mo pa nagagamay. Or kung gusto mo mag-real trading na, huwag kang maglagay ng malaking lot size. Tapos, i-trade mo lang yung amount na okay lang mawala. So, kagaya nito, $50 lang ang aking ni-risk. Para kung magkamali ako ay hindi masyadong masakit sa bulsa. So, pag ito guys, na-double ko na yung trade ko, i-withdraw ko na yung aking capital, tapos i-run ko na lang yung profit. Tapos yun, maglalaro na tayo. So, ayan guys, ano ba nangyari? Wala naman masyadong nangyari sa ating chart. Kung napapansin nyo, ang dami kong indicator, no? Pasensya na guys. Alam kong hindi naman to advisable na maraming indicator. Pero meron lang kasi akong tinetesting. Nagka-test ako nung trading, yung M1 scalping strategy ni Sir Taurus. Tapos, meron din ako kasing sariling strategy. So far, okay naman. Lalo na pag kinombine mo yung mga, mga napag-aralan. So, ako lang siguro nakakaintindi ng chart ko, pero ang mahalaga guys, yun nga, alam nyo kung paano basahin yung chart. So, i-ano mo lang, i-feel mo kung anong strategy ang bagay sa'yo, kasi hindi naman lahat ng strategy ay bagay sa tao. Okay, depende yan sa personality. Ako kasi naiinip ako, kaya scalping yung strategy ko. Naiinip ako sa game. Kaya, gusto ko pag manual, scalping lang. Ganun.
So, ayan, ano pa siya, naka-float lang. Habang busy yung mga anak ko maglaro dun. Tapos, pwede ka rin dito mag-trade ng stocks yata, tsaka, pwede tayo mag-trade ng crypto dito sa MT5. So, yan hanapin mo lang yung crypto. Kunwari, gusto mo yung Bitcoin. Pwede mo i-trade yung Bitcoin. Pwede ka rin mag-trade ng yung currency. So, kunwari, Euro USD. Ang ingay ng mga anak ko, no? So, meron tayong sell limit. Ibig sabihin, kapag umakyat yung presyo dito, magkakaroon tayo ng panibagong order. So, sayang hindi inabot yung sell limit natin dun, no? Ayun lang guys, so try nyo, explore nyo si MT5. Ang saya pala mag-trade dito. Yun lang, hopefully sana ito mag-gain na to mamaya. Tapos, ayan. Sana madoble ko tong trade ko. Pero, yun, dapat iwasan natin ang overtrading kasi baka nga masunog. Kapag may ginagawa ka guys, make sure meron kang SL tsaka TP na nakaset. Huwag mong iiwanan na naka-float yan na wala kang nilalagay na SL tsaka TP. Okay? Kasi ang goal natin dito is mas makarami tayo ng wins kesa sa loss. Okay lang kahit magkaroon tayo ng losing trade, basta wag po tayong mawa-wipe out. Okay? So, try nyo na kasi para ma-practice yung skill nyo. Bukod sa copy trading at EA trading, di ba? Iba pa rin yung matuto ka ng skill. Matuto ka kung paano po mag-trade sa Forex. So, yun lang guys. Bye!